Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal kong kamundo. Sana po ay nananatili kayong nasa mabuting kalagayan. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig sa atin ngayon. Sa lahat ng aking mga bagong subscribers. Sa mga hindi nag-i-skip ng mga ads. Maraming salamat po sa inyo. Pakinggan po natin ngayon ang pagpapatuloy ng ating kwentong ating pinamagatang, ang Malagintong Panabong, ang tunay at totoong hari ng sabungan. Pagkarating nila Itay sa nasabing sabungay, ay kanilang nakita roong naghihintay na ang mayamang si Don Paquito, ang kanyang mga tauhan, at si Mang Ciprianong may hawak na isang dalusaping panabong. Ngunit taliwas noong unang pagkikita nila Itay kay Mang Cipriano, kung nooy malungkot ang kanyang hitsura. Noong mga pagkakataong yon, ay panaag na ng saya ang makikita sa kanya. Tereso de la Riva, Kano, sa inyong lahat, maraming salamat sa inyong ginawang pagtupad sa ating kasunduan. Bueno, narito na kami sa inyong mismong sabungan, kasama si Cipriano. Siguro na may maaari na nating pagharapin o patarian ang dalawang mga panabong. Ang sabi kaagad ni Don Paquito kay Itay. Sige po, Don Paquito. Paring Iko, nakahanda ka na ba? Oo, paring Kano. Kanina pa. Kumuha ng isang mahusay na upahang magtatari, sina Don Paquito, sa mga magtataring nasa aming mismong sabungan, upang siya ang magkakarga ng tari sa mismong paanan ng kanilang dalusaping panabong. Ano't ano man ang mangyayari sa ngayon sa magiging laban itong aking dalusapi sa Malagintong Panabong ni Kano, matalo man ito o manalo, ay magiging panatag na ang aking loob dahil sa mga taong merong busilak na mga kalooban, ang mga taong tutulong na maoperahan ang aking asawa. Ang sabi ni Mang Cipriano sa kanyang sarili habang mahigpit nitong hawak sa kanyang kamay ang kanyang dalusaping panabong. Tingnan niyo mga pare ang itsura ni Cipriano. Mga pare, panaag ito ng kasiyahan. At alam kong sa mga pagkakataong ito ay hindi na mahalaga sa kanya ang manalo o matalo man ang kanyang panabong. Ang sabi kaagad ni Mang Tonyo na siya namang sinundan kaagad ni Mang Gaston. Tama ka riyan, paring Tonyo. Dahil ang higit na mas importante sa kanya ay ang buhay o kaligtasan ng kanyang asawa. At masasabi ko sa aking sariling maswerte tayo na tayo'y napabilang sa grupong ito dahil sa pamamagitan ng mga perang pustang na ipanalo ng ating Malaginto sa bawat laban ito'y ay marami na tayong natutulungan at matutulungan pa, mga taong katulad ng sabongerong si Cipriano. Lahat sila'y sumang-ayon sa mga sinabing iyon ni Mang Gaston. Samantalang nang makahanap na ng upahang magtatari sina Don Paquito, ay pinapasok na agad sila ng sentensyador sa loob ng sabungan. Si Mang Cipriano dala ang kanyang panabong at kasama si Mang Tibor na isa ring mahusay na magtatari, at si Itay Kano at si Mang Iko. Subalit wala silang kaalam-alam na sa paligid ng sabungan, sa maraming bilang ng mga taong mahihilig sa sabong at mga nagsisiksikang mga sabongero't mamumusta, ay naroon din sina Don Mauricio at ang pertudang kriminal at aswang na si Douglas Estelior. Ano masasabi mo, Douglas, sa grupo ni Tereso de la Riva, alias Kano, lalong-lalo na dyan kay Kano at sa kanyang hawak na Malagintong Panabong? Ang nooy tanong ni Don Mauricio kay Douglas, ngumisi muna ito nang nakakatakot sa kanagwikang. Ang totoo niyan, Don Mauricio, ang tingin ko sa kanila ay parang katulad lang ng masasarap na mga putaing nakapatong sa mesa at nasa aking harapan. Takam na ako, Don Mauricio. Dahil para sa aking paningin, ay pagkain lamang sila. At sinisiguro ko sa inyong, ito na ang huling pagtalo nila sa sabungang ito. Dahil mamayang gabi, ay uubusin ko na sila. Ang merong paniniguradong sambit ni Douglas kay Don Mauricio. Ngumisi naman sa kanya si Don Mauricio. Sabay wikang, ang totoo niyan, Douglas, hindi naman talaga ako magsasabong na katulad nila at ng mga taong naririto sa sabungang ito. Pero masyado na ako nasusuklam na iinggit sa katanyagan ng taong yan.
sikat ang taong yan, lalo na ang kanyang panabong na isang malaginto. At ayoko nang magtagal pa yon. Dinaig niya pa ang mga artista at katulad kong mayroong ibubugas sa lipunan. Kaya't ang kanyang pagkamatay at ng kanyang mga kaibigan ay may tuturing kong malaking tagumpay na mangyayari sa aking buhay. At sa oras na mangyari yon ay magdidiwang ako, Douglas, magpapainom at magpapakain. Ha 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 ha. Ang dagdag pang sabi ni Don Mauricio kay Douglas habang sila'y nakatunghay sa loob ng sabungan kung saan ay naroon sina Itay Cano at Mang Cipriano at pareho nang kinakargahan ng mga tari ang mismong paanan ng dalawang mga panabong at ni hindi man lang nagbibigay ng babala o hudyat ang tangang gintong kaliskis ng ahas ni Itay Cano. Maging ang mga bertud nila Tatang Pedro, Mang Tonyo, Mang Ambrosio, Mang Gaston at ng dalawang magkaibigang si Mang Gregorio at si Mang Omar. Hindi nila maramdamang nasa paligid lang nila ang nilalang na magbibigay ng panganib sa kanilang mga buhay. Naging abala na ang Kristo, ang sentensyador at mga namamahala ng aming sabungan para sa mga perang pusta para sa dalawang mga panabong. Manalaman na matalo ang iyong panabong Cipriano. Ay wala kang tulong na maaasahan sa akin ni Pisong Doling. Ay wala akong ibibigay sa iyo. Mamamatay ang asawa mo dahil pagkatapos ng magkaganap na labang ito ng dalawang mga panabong ay iiwan ko ng probinsyang ito. Ha 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 ha. Ang sambit ni Don Paquito sa kanyang sarili. Makikita itong nakangising parang si Paquito Diaz sa labas ng sabungan habang nakatuon ang kanyang paningin kay Mang Ciprianong Noy hawak na ang kanyang dalusaping meron ng kargadang tari. Pinagharap na ng sentensyador ang dalawang mga panabong o kanya itong pinakareho kina Itay Cano at Mang Cipriano. Isang malakas na pagtuka sa pisngi, isang malakas na pagtuka sa pisngi at mismong ulo ng aming alagang si Malaginto ang iginawad ng dalusaping panabong. Naghiyawa na ang mga taong pumusta sa dalusapi at umaasang maipapanalo nito ang kanyang magiging laban kay Malaginto. Ngunit katulad ng ginawa niya kay Malaginto, ayun din ang iginawad sa kanya ng aming panabong. Naglaglagan pa ang kanyang maliliit na mga balahibo at nagpupungas-pungas pa ito. Nakabibiging sigawan ng mga mamumusta at mga sabongero. Ang nooy maririnig nang makita nila ang ginawang yun ni Malaginto sa dalusaping panabong, dahilan upang ipinag-utos na nga sa kanilang dalawa ng sentensyador ng sabungang bitawan na nga nila sa sahig ng sabungan ang dalawang mga panabong. Paglapat ng mga paa ng mga ito sa sahig ng sabungay, nagawa mo ng tumilaok ng dalusapi. Bago ito, umarangkada ng pag-atake at pagpalo sa nooy nakaabang lang sa kanyang kalmadong si Malaginto. Solidong mga pagpalo ang kanyang ipinagkaloob kay Malaginto. Samantalang si Malaginto'y puro pag-atras, pag-iwas at paglayo lamang sa kanya ang nooy kanyang ginagawa sa dalusaping panabong. At para bang wala pang planong umatake si Malaginto sa dalusaping panabong, nanatili lamang itong kalmadong nakatayong brusko matapos niyang maiwasan ang talim ng taring gusto na't pilit nang ibinabaon sa kanyang katawan ng dalusaping panabong. Maingay na ang sabungan, tensyonado ang lahat sa kung sino kaya ang magtatagumpay sa bakbakan ng dalawang mga panabong. Ilang sandali pa'y muling lumipad ng napakataas ng dalusapi habang nakatingala lamang sa kanya si Malaginto na para bang hinihintay lang ni Malagintong bumulusok pa balapit sa kanya ang dalusapi. At nang mangyari yon, ay doon na nga nag-umpisang ibuka ni Malaginto ang kanyang nakakasilaw at malalapad na mga pakpak. Nakailang pagaspas muna ito bago ito tumalon at lumipad upang salubungin sa ere ang dalusaping panabong ni Mang Cipriano. Kung kaya't mas lalo pang ang lumakas ang ingay o sigawan ng mga tao sa aming mismong sabungan. At nang magpang-abot ang mga ito sa ere, ay nagpalitan kaagad sila ng mga pagpalo, talsik pa ibaba ang dalusaping panabong. Dahil sa isang malakas na pagpalong ipinagkaloob sa kanya ng aming Malaginto, pagkabagsak nito sa sahig ng sabungay, tinangkapasan nitong tumayo. Ngunit pinalo siyang muli ni Malaginto. Bagamat may mga tama na ng tari ang dalusapi, ngunit nagawa pa rin itong tumayo upang ipagpatuloy ang bakbagang naumpisahan. Pumustura itong parang papasagot at nagawa pa niyang linlangin si Malaginto. Sa paraang kunwari ay aatake ito sa aming Malaginto. Sa
Samantalang si Malaginto'y nakatingin lang sa kanya na para bang pinabasa nito ang susunod na gagawing pag-atake sa kanya ng dalusapi. Bagsak na ang mga pagpag ng dalusapi at basang-basa na ang kanyang likuran dahil sa mga tusok ng tari galing kay Malaginto. Alam kong maraming beses mo nang naipagtagumpay ang lahat ng labang kinaharap mo. Naging alagang panabong kita sa maiksing panahon at hindi lamang alagang panabong ang turing ko sa iyo, kundi itinuring na kitang kaibigan. Pero ang lahat ng mga bagay sa mundo ay may hangganan. Ang totoo ay mahirap at hindi ko maiiwasang hindi masaktan sa nakikita ko sa iyo sa ngayon. Pero wala na akong magagawa kung ito na ang magiging katapusan ng ating pagsasama. Ang malungkot na pagkakasabi ni Mang Cipriano sa kanyang sarili patungkol sa kanyang alagang dalusaping panabong. Ang nooy malungkot na sabi ni Mang Cipriano sa kanyang sarili patungkol sa kanyang alagang dalusaping panabong dahil nararamdaman na niyang yun na ang huling pagkakataong makikita niya itong buhay. Ganoon si Mang Cipriano, katulad rin siya ni Itay Cano. Lahat ng kanyang mga panabong ay itinuturing niyang kanyang kaibigan at kailan may hindi niya sinasalbahi ang mga ito. Muling umarangkada ng mga pagpalo kay Malaginto ang nooy. Hinihingal na't nang hihinang dalusapi. Ngunit kagaya ng naunang inaasal ni Malaginto, hindi niya pinapansin ang mga pag-atake ng dalusapi. Patuloy lamang itong iniiwasan at nilalayuan ang mga pag-atake ng dalusaping panabong. Marami sa mga sabongero't mamumustang naroroon ang nagsasabing katapusan na at wala nang pag-aasa pang manalo kay Malaginto ang dalusaping panabong ni Mang Cipriano. Ang iba na may sinasabi ng mga itong sa lahat ng mga naunang nakabangga ni Malaginto magmula pa noong una ay ang dalusaping panabong lang ni Mang Cipriano ang pinakang mahina. Ngunit nagkakamali silang lahat doon dahil para kay Itay Cano at sa kanyang mga kaibigan, ang dalusaping panabong ni Mang Cipriano ang pinakang malakas na panabong sa lahat ng nakabangga ni Malaginto dahil pilit itong lumalaban at hinaharap si Malaginto upang sugatan, wag lang mapahiya ang kanyang among sabongerong si Mang Cipriano. Malakas na pagpalo ang ginawa ni Malaginto sa dalusaping panabong. Bumalandra sa gilid ng sabungan ng dalusapi at nanghihina na ito. Kung titingnan, hirap na itong tumayo at ihakbang pa ang kanyang mga paa. Nawawala na ito sa balanse kung ito'y tatayo. Samantalang si Malaginto'y makikitang kalmadong pag-gala-gala lamang sa loob ng sabungan. Animal, mukhang matatalo niya ata ang panabong na Cipriano. Oh, buwasan! Ang nooy sampit ni Don Paquito sa kanyang sarili habang nakatunghay siya sa nanghihinang dalusaping panabong. Nagsigawan ang mga mamumustang nasa paligid ng sabungan at sinasabi ng mga ito sa sentensyator ng sabungang pagharapin na o karehuin na niya ang dalawang mga panabong upang magkaalaman na o masintensyahan na kung sino nga ba ang mananalo. Mabilis namang kumilos ang sentensyator ng sabungan. Buong ingat niyang dinakma ang dalawang mga panabong at pinagharap niya ang mga ito. Nahihirapan mat nang hihina ang dalusapi ni Mang Cipriano. Ngunit pinipilit nitong gumanti ng pagtuga sa aming Malaginto. Ngunit sa ikatlong pagkakataong ibinigay sa kanya ng sentensyator na gumanti ng pagtuga kay Malaginto, ay nabigo itong gawin yun. Nagsigawan na ang mga mamumustang pumusta kay Malaginto dahil idiniklara na kaagad ng sentensyator ng sabungang panalo. Ang ni isang tusok ng tari sa kanyang katawan ay walang makita ang sentensyator ng sabungan sa aming Malagintong panabong. Muli po maraming salamat sa lahat ng nakikinig at nagsusubaybay sa ating kwentong si Malaginto, ang tunay at totoong hari ng sabungan. Maraming salamat pong muli sa lahat ng aking mga bagong subscribers. Sa mundo ng misteryo at kababalaghan at sa ating side channel na Kababalaghan PH. Maraming salamat po sa lahat ng hindi nag-i-skip ng mga ads. Maraming salamat pong muli sa inyo at magandang araw po o gabi sa inyong lahat.